Bago tayo magsimula, munting paalala lang mga katakip silim. Meron po tayong bagong channel, ang Aninag Horror Stories. Makakasama natin sa channel na ito, si Sir Ren ng Itim na Lihim, pati na rin ako, Sir Dave ng PNT Stories. Sana mabisita nyo at masuportahan. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng channel. Sana mag-subscribe din kayo doon. Ipa-flash ko rin sa screen yung channel para mas madali. Yun lang naman. Sana masuportahan nyo yung bago naming channel. Simulan na natin. Hello sa mga nakikinig ng PNT Stories. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lee. Taong 2005, OFW ako sa China. Construction worker sa isang project sa outskirt ng Shenzhen. Maayos naman ang kita hanggang sa isang araw. Bigla na lang kaming tinanggal. Walang warning, wala ring back pay. Bigla na lang kaming nawala ng trabaho. Ilang linggo akong naganap ng trabaho. Paubos na ang ipon ko. Hindi ko na alam kung paano ako uuwi sa Pilipinas. Hanggang sa may nakilala akong kapwa Pinoy. Si Lito. Tahimik lang siya pero parang sanay na sanay sa lugar. Isang gabi habang kumakain kami ng instant noodle sa gilid ng kalsada, bigla siya nagsalita. Gusto mo ng trabaho? Agad ako napatingin. Anong trabaho? Saglit siyang tumingin sa paligid bago sumagot. Madali lang. Bantay ka lang ng paninda. Isang gabi lang. Bayad ka agad. Dapat nagtanong pa ako. Dapat nagduda ako. Pero sa lagay ko nun, wala na akong choice. Pumayag ako. Kinabukasan ng gabi, sinundo niya ako. Hindi kami sumakay ng taxi. Hindi rin kami naglakad sa main road. Dinala niya ako sa isang makitid na eskinita. Madilim, halos walang ilaw. Dito? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Naglakad lang siya papasok. Habang lumalalim kami, napansin kong nawawala yung ingay ng lugar. Parang unti-unting kinakain ng katahimikan. Hanggang sa may nakita kong bakal na pinto. Kinatok niya ng 3 beses. May bumukas. Hindi ko kilala kung sino. Basta bumukas lang at pumasok kami. Pagpasok ko, unang tumama sa akin yung amoy. Hindi ko maipaliwanag. Parang halo ng kemikal, dugo, at nabubulok na laman. Napangiwi ako. Sanayan lang yan, sabi ni Lito, parang normal lang. Dinala niya ako pababa, hagdan, tapos isa pang hagdan ulit. Hanggang sa makarating kami sa isang malawak na lugar. Underground, parang palengke, pero mali, sobrang mali. May mga stall, may mga tao, pero walang maingay. Tahimik, pero may mabigat na pakiramdam. Dito ka, sabi ni Lito sabay turo sa isang pwesto. Bantayan mo lang, huwag kang masyadong magtanong, at higit sa lahat, huwag kang magpapakita na bago ka. Iniwan niya ako, mag-isa. Dahan-dahan akong lumapit sa paninda at doon ko nakita isang hawla. Sa loob, may nilalang. Una, akala ko aso, pero mali. Sobrang laki, halos kasing laki ng baka. Mahaba ang paa, baluktot ang likod, at yung ulo parang hindi tugma sa katawan. Napaatras ako, pero wala akong choice. Trabaho ko to. Sa katabi, may isa pa, parang ahas, pero hindi normal. Makapalang katawan at may maliliit na paa sa gilid, parang pilit tumutubo. Gumagalaw siya pero hindi natural, parang may mali sa bawat kilos. Pinilit kong wag tumitig, pinilit kong magmukhang sanay. May lumapit na lalaki, mukhang buyer. Tumingin siya sa hawla, tapos sa akin. Magkano?
Tanong niya. Napatigil ako. Hindi ko alam ang isasagot. Bigla akong naalala yung sinabi ni Lito. Huwag kang magpapahalata. Tinuro ko yung maliit na papel sa gilid ng hawla. May nakasulat na presyo. Hindi ko maintindihan ng currency, pero tumango siya at umalis. Doon ko na-realize, hindi pala ako kailangan magsalita. Kailangan ko lang magpanggap. Lumipas ang oras. Hindi ko alam kung ilang oras na ako doon. Walang orasan, walang signal, walang ideya kung anong oras na sa labas. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin yung mga nilalang. Hindi lang basta mutated. Parang may alam sila. Yung malaking aso, paminsan-minsan, tumitingin sa akin, diretso, parang tao. Yung ahas, humihinto sa paggalaw kapag nakatingin ako. Pero pag umiwas ako ng tingin, biglang may maririnig akong kaluskos. At ang pinaka nakakatakot, sa likod ng stall ko, may isa pang hawla. Mas malaki, natatakpan ng itim na tela. Di ko alam kung anong laman at ayokong malaman. Pero isang beses naramdaman ko, may huminga, malalim, mabigat, galing sa loob. Dahan-dahan ko nilingon at sa ilalim ng tela, may gumalaw. Di ko alam kung ano yun, pero sigurado ako, hindi siya hayop. Hindi ko kayang wag pansinin yung nasa likod ko, yung natatakpan ng itim na tela. Bawat minuto, parang mas lumalakas yung presensya niya. Parang hinihintay niya akong tumingin. Pinilit kong mag-focus sa harap, sa mga hawla, sa mga nilalang na kailangan kong bantayan. Pero doon ko napansin yung malaking aso. Kanina pa siya tahimik, pero ngayon hindi na siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa likod ko, eksakto sa may natatakpan. Yung ahas naman, dahan-dahang umaatras sa sulok ng hawla niya, parang natatakot. Bakit sila ganyan? Bulong ko sa sarili ko. Biglang parang may kumalabit sa bakal, galing sa likod ko. Napatigil ako, walang ibang gumagalaw. Yung ibang stall, tahimik pa rin, parang wala naririnig. Mas malakas na. Hindi ko na kinaya, dahan-dahan ako lumingon. Yung itim na tela, bahagyang nakaangat, parang may nagtutulak mula sa loob. At doon ko nakita yung isang bahagi ng laman. Hindi ko mapaliwanag kung anong parte. Parang balat, pero hindi. Parang may ugat, pero gumagalaw. Napaatras ako. At pag atras ko, nabangga ko yung hawla ng malaking aso. Malakas. Lahat tumahimik. Mas tahimik pa sa dati. Yung mga tao sa paligid, sabay-sabay na tumingin sa akin. Mali. Nagkamali ako. Biglang yung nasa likod ko, umingay. Biglang natanggal ang tela. Hindi ko dapat nakita, pero nakita ko. Hindi ko mapaliwanag kung ano siya. Hindi siya hayop, hindi siya tao. Parang pinagtagpi-tagpi na katawan. May bahagi na parang paa, pero mali ang direksyon. May parang kamay, pero sobra ang haba. At yung ulo, parang walang hugis. Gumagalaw siya sa loob ng hawla, parang pilit kumakalas. At doon ko napansin, may bitak na pala. Huy! May sumigaw. Isang lalaki. Hindi ko kilala. Tumakbo papunta sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ako makasagot. Nanginginig na ako. Lumayo ka! Sabay hatak sa akin. Tapos biglang, yung hawla sa likod, bahagyang bumuka na. Sumigaw ang isa sa mga tao. Hindi sa takot, kundi sa galit. Biglang naging magulo ang paligid. Yung ibang vendor, nagmamadaling lumapit. May dala silang mga kadena. May iba, may hawak na parang kemikal. Isara nyo yan! Bilis! Hindi ko na inintindi. Tumakbo na ako. Wala na akong pakialam kung mapansin ako.
kung mahuli ako, basta makalabas lang ako. Tinakbo ko yung hagdan. Sa likod ko, may sumigaw, may nagutos, may kumalabog. At sa gitna ng lahat ng ingay, may narinig ako. Hindi tao, hindi hayop. Parang tumatawag, pero hindi ko na nilingon. Paglabas ko, parang normal lang ang lahat. Kinabukasan, hindi na ako bumalik. Kahit wala na akong pera, kahit hindi ko na alam kung saan ako pupunta, hindi na ako bumalik doon. Hinanap ko si Lito, pero wala na siya. Parang naglaho na lang. Hindi ko alam kung saan pumunta. Hindi siya nag-message, hindi siya nagtanong, hindi siya naghanap. Parang alam na niya na hindi ako babalik. Lumipas sa mga taon, nakauwi ako ng Pilipinas, nagkaroon ng ibang trabaho, at pinilit kong kalimutan ang lahat ng yun. Ang lahat ng mga nabanggit ko dito, tinagalog ko na lang para mas maintindihan nating lahat. Yun lang naman. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Ang alam ko lang, turista ako noon sa Guangzhou. Simpleng lakad lang. Gabi na, medyo pagod na ako kakagala. Mahilig kasi ako mag-explore ng mga eskinita, lalo na yung mga hindi dinadaanan ng mga turista. Doon nagsimula ang lahat. Tawagin nyo na lang akong Red. Habang naglalakad ako sa isang makitid na alley, napansin ko na parang unti-unting nawawala yung ingay ng lungsod. Wala nang busina, wala nang tao, kahit yung ilaw ng poste parang humihina na. Hanggang sa may nakita kong hagdan pababa. Concrete siya, luma, at may dim na pulang ilaw sa ilalim. Parang galing sa mga horror movie. Pero ewan ko, may kung anong humila sa akin pababa. Siguro curiosity, siguro katangahan. Pagbaba ko, doon ko naramdaman agad. Mali. Amoy pa lang, hindi normal. Halo ng lumang dugo, insenso, at parang nabubulok na karne. Sa dulo ng hagdan, may parang underground na palengke. Pero walang ingay. Tahimik pero may mga tao. At lahat sila parang may tinatago. Hindi ako nagpahalata. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Makisabay ka lang. Huwag kang tumingin ng kakaiba. Naglakad ako na parang isa ako sa kanila. Nakayuko ng konti. Walang emosyon sa muka. Pero sa loob ko, nanginginig na ako. Unang nakita ko, isang stall na may mga bote. Sa loob ng bote, may parang gumagalaw. Hindi ko agad tinignan ng maigi. Ayokong malaman. Sa katabi, may mga nakahigang hayop, pero hindi normal. Yung isa, parang aso, pero sobrang haba ng paa. Yung isa naman, parang ahas na may maliliit na paa. Pero walang nagtataka, parang normal lang sa kanila. Habang papasok ako sa mas malalim, napansin ko yung mga tao. Hindi sila nagsasalita. Kung magsalita man, pabulong lang. At yung mga mata nila, parang mga walang buhay. Hanggang sa may nadaanan akong pistol na halos walang ilaw. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob, nakatingin lang sa akin. Hindi siya kumikibo. Hindi ko alam kung paano, pero alam niyang hindi ako kabilang doon. Bigla siyang ngumiti, dahan-dahan, tapos itinuro niya yung nasa likod niya. Ayokong tumingin pero napatingin ako at doon ko nakita, nakatayo sa sulok, tuwid, hindi gumagalaw. Isang bangkay. Nakasuot ng lumang damit na parang sa sinaunang Tsina. Maputla ang balat, mahaba ang kuko, at ang pinaka nakakatakot, nakatayo siya na parang buhay. Hindi nakapikit, kundi nakadilat. Narinig ko yung matanda.
pabulong. Tatagalogin ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Jiangshi, gusto mo ba? Nanlaki ang mata ko. Hindi ako sumagot. Hindi ako pwedeng sumagot. Dahan-dahan akong umatras. Pero habang umaatras ako, napansin ko, hindi lang isa. Sa ibang stall, may 3. May iba't ibang itsura. Pero lahat nakatayo, hindi gumagalaw at parang naghihintay. At doon ko napansin ang pinakang nakakatakot. Hindi pala lahat nakatigil. Sa gilid ng paningin ko, may isa. Hindi ko siya direktang tinitignan, pero sigurado ako. Kanina, nakaharap siya sa kabilang direksyon. Ngayon, nakaharap na siya sa akin. Hindi ako pwedeng tumakbo. Hindi ako pwedeng magpanik. Kasi ramdam ko, kapag nalaman nilang hindi ako buyer, hindi na ako makakalabas dito. At habang naglalakad ako palayo, may narinig akong tunog sa likod ko. Parang may tumatalon. Hindi ako lumingon kahit naririnig ko yung tunog. Palapit ng palapit. Alam ko kung ano yun. Ayokong kumpirmahin. Ayokong makita. Pero ramdam ko, sinusundan na ako. Pinilit kong kumalma. Lakarin mo lang. Isa ka sa kanila. Isa ka sa kanila. Yun ang paulit-ulit sa isip ko. Habang naglalakad ako, napansin ko na yung ibang tao sa paligid. Unti-unting humihinto. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa direksyon ko. Mas lumakas yung tunog. Mas mabigat na. Mas malapit na. At doon ko naramdaman yung hangin sa batok ko. Malamig. Amoy lupa. Amoy patay. Hindi ko napigilan. Saglit lang. Sumulyap ako. At doon ko nakita, nasa likod ko na siya. Yung Jiangshi. Nakatayo. Diretso ang katawan. Nakataas ang 2 braso. At yung mata niya nakatitig diretso sa akin. Hindi na siya katulad kanina. Gumagalaw na siya. At bawat galaw niya, isang malakas na talon. Biglang may humawak sa braso ko. Napalingon ako. Isang lalaking mukhang vendor. Hindi siya nagsalita. Mariin ang hawak niya. At saka niya ako hinila papasok sa stall niya. Hindi ka dapat nandito. Hindi ka dapat tumingin. Bulong niya halatang kinakabahan. Hindi ka nila bibitawan kapag napansin ka. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makagalaw. Tanging naririnig ko lang yung paglapag sa labas. Tapos huminto. Eksakto sa tapat ng stall. Pareho kaming natahimik. Walang gumalaw. Walang huminga ng malakas. Dahan-dahan, sumilip yung lalaki. Tapos bigla siyang umatras. Hinahanap ka niya. Bulong niya. Paano ako makakalabas? Halos pabulong ko ring tanong. Saglit siyang tumingin sa akin. Parang nagdadalawang isip. Pero sa huli, may inabot siya. Isang maliit na papel na may pulang sulat. Hindi ko maintindihan. Idikit mo sa noo mo. Huwag mong tatanggalin hanggang makaalis ka. Bakit? Para hindi ka nila makita bilang buhay. Nanlamig ang buong katawan ko. Pero wala akong choice. Dahan-dahan kong idinikit yung papel sa noo ko. Lumakad ka lang palabas. Huwag kang tatakbo. Kapag tumakbo ka, hahabulin ka nila lahat. Huminga ako ng malalim at lumabas. Biglang sobrang tahimik. Wala na yung mga tao. Wala na yung mga stall na maingay sa pakiramdam. Parang naging patay ang lugar. Nandun pa rin siya, yung Jiangshi. Nakatayo sa gitna, eksaktong sa dadaanan ko. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko, alam niyang nandito ako.
Habang dumadaan ako sa harap niya, biglang umiling ang ulo niya. Dahan-dahan, papunta sa direksyon ko. Gusto ko sumigaw, gusto ko tumakbo pero pinigilan ko. Hanggang sa nalampasan ko siya. Pag-akyat ko na hagdan, pakiramdam ko bawat segundo may hahawak sa paa ko. Pero wala. Paglabas ko, bumalik ang ingay ng lungsod. Mga ilaw, mga sasakyan at mga tao sa paligid. Parang wala nangyari. Pagtingin ko sa likod ko, wala nang hagdan. Pader na lang. Solid. Parang hindi ko pinasukan. Tinanggal ko yung papel sa noo ko. Pagtingin ko, may nakasulat. Hindi ko maintindihan yung characters, pero may maliit na English sa gilid. Dead. Simula noon, hindi na ako bumalik sa kahit anong eskinita. Tapos, hindi na ako nag-explore ng gabi. Taong 2010 nang mangyari to. Ako nga pala si James. Matagal na ako nakatira sa China. Dati, maayos naman ang buhay ko. May trabaho, may pangarap at may direksyon. Pero unti-unti, nawala lahat. Nawala ng trabaho, napabayaan ang sarili, hanggang sa napasama ako sa mga maling grupo. Mga kaibigan kong puro bisyo ang alam. Inom, droga, sugal, doon na umikot ang buhay ko. At doon ko nakilala si Chen. Hindi ko alam kung tunay niyang pangalan yun, pero parang siya ang pinaka konektado sa grupo namin. Kung may kailangan ka, lalo na gamot, sa kanya ka lalapit. Isang gabi habang nasa maliit kaming apartment, bigla siyang lumapit sa akin. Tatagalugin ko na lang po para mas maintindihan ng lahat. Samahan mo ko. Saan? Tanong ko. Medyo lutang pa. May bibilin lang. Dugtong niya pa. Hindi na ako nagtanong. Sanay na ako. Kung gamot ang usapan, alam ko na kung ano yun. Lumabas kami ng gabi. Tahimik ang kalsada. Hindi kami dumaan sa usual na bilihan namin. Sa halip, pumasok kami sa isang iskinita. Mas madilim, mas tahimik. Pre, saan tayo? Tanong ko. Naglakad lang siya diretso. Habang papasok kami, napansin ko, wala sasakyan at wala na rin mga tao. Hanggang sa may nakita kaming pinto. Luma na yun. Inatok niya lang. Tapos biglang bumukas na agad. Parang alam na darating kami. Pagpasok namin, pre, bakit tayo nandito? Bulong ko. Ngumiti siya sa akin, pero hindi normal. E di bibili tayo ng gamot. Hindi na ako nagtanong, pero dapat nagtanong pa ako. Dinala niya ako pababa. Hagdan yun, hanggang sa makarating kami sa isang malawak na lugar. Underground, black market. Okay, sabay ka lang. Huwag kang magpapahalata na hindi ka sanay, sabi niya. Tumango lang ako. Kahit sa loob ko, kinakabahan ako. Naglakad kami sa pagitan ng mga stall. Sa unang stall, may nilalang, nakatali, parang tao, pero may balahibo, makapal, at yung muka, may pilas, parang pinagsama ang tao at hayop. Napahinto ako. Hinila ako na Chen. Huwag kang tumitig, bulong niya. Sa sumunod na stall, mas malala. Isang nilalang na parang tao ang katawan, pero yung ulo, nilagyan ng aso. Una, paghihinalaan mong costume, pero hindi. Totoong ulo ng aso. Humihinga yun at nakatingin sa mga dumadaan. Umabog ng sobra ang dibdib ko. Pre, ano to? Halos pabulong kong tanong. Hindi na siya sumagot at naglakad lang. Tapos maya maya, bigla siya huminto.
lumapit sa isang stall. At doon, mas marami. May parang tao na may pakpak, pero hindi buo. Parang pilit tinahi sa likod. May isa na sobrang haba ng braso, umaabot hanggang sa sahig. At ang pinakang malala, may isa na mukhang normal na tao, pero sa likod niya, may buntot, mahaba tapos gumagalaw. Napaatras ako. Biglang kumapit si Chan sa balikat ko. Mariin, tignan mo sila. Pero wag mong ipakita na natatakot ka. Bakit? Dahan-dahan siya lumapit sa tenga ko. Kasi kung malaman nilang hindi ka sanay, baka ikaw na ang sunod na paninda. Nanigas ako sa narinig ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita, pero pinilit kong kumalma, pinilit kong magpanggap. Naglakad kami ulit at habang dumadaan kami, napansin ko yung mga nilalang. Hindi lang basta nakatingin, parang sinusundan nila ako ng tingin at yung iba ngumingiti. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, alam nila kung ano ako. Hindi ko na kaya magpanggap, pero kailangan. Habang naglalakad kami ni Chen sa loob ng black market, ramdam ko na parang pabigat ng pabigat yung hangin. Hindi normal, parang may presyon sa dibdib ko. At yung mga nilalang, mas lalo kong napapansin. Yung isa na may pakpak sa likod, biglang kumislot. Hindi simpleng galaw, parang pilit niyang ibinubuka yung pakpak niya kahit mali ang pagkakatupi. Sa katabing stall, yung may mahabang braso, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya, diretso sa akin. Hindi ko alam kung iniisip ko lang, pero parang tinuturo niya ako. Pre, umalis na tayo. Bulong ko kay Chen, halos hindi na lumalabas yung boses ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa isang vendor, parang may inaayos. Sandali lang, dito na yun, sabi niya. Dito? Ulit ko. Tumango siya. Lumapit kami sa stall. Iba ito sa mga dinadaanan namin. Mas madilim. Walang nakadisplay na nilalang. Walang hawla. Akala ko normal na. Pero mali ako. May lalaking lumabas sa likod. Matangkad na payat. At yung mata niya, hindi kumukurap. Tumingin siya kay Chen. Handa ka na? Tanong niya. Tumango si Chen. Bigla niya akong nilingon. Kasama mo? Tanong ng lalaki. Kaibigan ko, sagot ni Chen. Tinignan ako ng lalaki. Matagal, parang binabasa niya kung sino ako. Kung gusto kong umiwas ng tingin. Pero naalala ko, huwag kang magpapahalata, sabi ni Chen. Kaya tumitig lang ako. Kahit sa loob ko, gusto ko nang tumakbo. Tumango yung lalaki, tapos pumasok siya ulit sa likod. Ilang segundo lang, bumalik siya. May dala, isang maliit na lalagyan, salamin. Pero hindi yun ang ikinagulat ko. Sa loob ng lalagyan, may gumagalaw. Maliit na parang uod, pero may hugis ng muka. Mukha ng tao. Napaatras ako ng konti. Napansin niya. Hindi ka sanay, sabi ng lalaki. Hindi tanong, kundi alam niyang hindi talaga ako sanay. Bago pa ako makasagot, biglang may sumigaw sa likod. Hindi ko maintindihan ng salita, pero alam kong may mali. Biglang nagkagulo. Yung mga tao biglang nagmamadali. Yung mga vendor, may mga sinasara. May mga humihila ng mga hawla. At yung mga nilalang, biglang naging maingay. Yung may pakpak, biglang umagaspas. Yung may mahabang braso, kumalabog sa bakal. At yung parang aso ang ulo, sumugod sa harap ng hawla. Umalis na tayo, sigaw ko. Hinila ako ni Chen. Tumakbo kami. Wala na akong pakialam kung mapansin kami. Habang tumatakbo kami, may narinig akong kalabog sa likod. Parang may nakawala.
Hindi ko nilingon. Tinakbo namin yung hagdan. Paglabas namin, huminga ako ng malalim. Pre, ano yun? Hingal kong tanong. Gamot. Sagot niya. Para saan? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Kinabukasan, hindi na ako sumama sa kanya. Tinawagan niya ako. Minessage pero hindi ko na sinagot. Unti-unti, tinanggal ko ang sarili ko sa grupo, sa bisyo, sa lahat. Hindi madali, pero mas nakakatakot yung mga nakita ko doon kesa sa mga nandito lang sa paligid. Lumipas ang mga taon, nakabawi ako at nagbago na rin ako. Sa ngayon, naaalala ko pa rin yung karanasan kong yun. Pero hanggang mamatay ako, hindi ko yun makakalimutan. Shoutout naman tayo mga katakip silim. Shoutout po, OFW from Jordan. Nakikinig habang naglilinis. Mula yan kay Becca Solano. Shoutout naman po sa next upload. Galing naman yan kay Alan Anonuevo. Yun lang yung shoutout natin ngayong araw. Sa mga gusto pa magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa video na to. Yun lang. Maraming salamat.